Okay, ayan, ang ganda-ganda ko naman dyan. Ganda ng filter. Ang puti ko. Para akong ano. Para akong Amerikana. Okay, anyway. Sige, takpan natin kasi kagigising na ng alindog. Alright, so, at least minsan-minsan magmukha akong Amerikana, di ba? So anyway, mga palang, oy, Amerikana naman talaga ako. Hello. Filipino-American na yan. Okay, so, ano bang title natin dito? Yeah. May title ba to? Ano ba title ng ano natin? May title ba ako? Wala. Anyway, bye now. Paris. Nandito kami sa hotel. Nag-aantay kami naming service. Papakita ko lang sa inyo. Aray ko. Ayan. Nakita nyo yan? Dali. Ganyan. Oh, wala. Dagdag natin yung ano, yung filter na nagkukulay pula. Okay. So, ayan mga palangga. Okay? Nakita nyo yan? Okay, goodbye. Paris, my love. Alright, so, iikot tayo. Ang ganda ng ano, ang ganda ng reception nila. Alright, ayan. Tingnan mo yung mga kargamentos. Alright, so papakita natin yung street habang tayo ay nagmamaganda. Ayan. So, nakita nyo ito mga palangga. Iiwan ko na tong Paris sa inyo at mamaya magliliwaliw tayo. Right? Lilipat tayo ng ibang planeta. So, what a beautiful place. Okay? So, tingnan natin. Tour ko kayo. Anyway, so lilipad kami. Magpa-fly kami. Actually, ang flight namin is 12. So, lilipat kami na ibang country. Hindi kami magtitren, hindi rin kami magbabas. Kundi lilipad kami ng bonggang-bongga. Ay, ito, Chinese temple. Kita nyo yan? So, andito ako ngayon sa heart ng Paris. Sa puso ng Paris. Oh. Right. So, dyan kami galing. Sa hotel na yan na nagmamaganda. Ayan, kaya nyo bang basahin yan? Hindi ko kayang basahin. Okay. Yeah. So, what a beautiful world. Okay. Okay. Asa na yung yung pampabeauty? Ayan. Ay, ba't ganyan? Ayan na ang beauty ng lola ninyo. So, ito, nagkape-kape tayo from the hotel. Actually, malamig. Diba? Kaya maganda mag-outfitan dito eh. Ito ko, papatok ko to. Ng bonggang-bongga. Ayan. Ayan. Mas maganda yung may makeup ako. Kailangan may makeup ako today. Alright. Si Mitch. Grabe. Nagbingo na naman. Nagkatotoo na naman yung ating mga revelasyon. Ang ating mga expose. Mamaya ako na iba-vlog yan pagdating namin kasi dapat yan nakaupo ako ng bonggang-bongga sa panibagong hotel na pupuntahan namin. At panibagong bansa. We will travel 1 hour and 15, isang oras. Mag-fly kami. So goodbye Paris. I'll see you very very soon. Okay? Si Idol Chris. Idol, na may miss mo talaga ako ng bonggang-bongga, no? Okay, sigma-chika muna ako. Pakita po na natin yung mga kanto doon, no? Ayan, no? Ayan, yan. So, ngayon, ano ba yung review ko dito sa, ay, di ba si Inday, oh? Nagbabike ko. I love that. Very cool, oh. Cool lang. So, habang nagliliwaliw kami, ano yung nagustuhan ko dito? Ang nagustuhan ko kasi maaga nagbubukas yung coffee shop. Para mga alas 6 pa lang naaamoy mo na yung mga, pag lumabas ka, naamoy mo na yung mga pandesal. Naamoy mo na yung mga croissant nila, mga pastries nila. So, pag naglakad-lakad ka doon ng bonggang-bongga. So, yun yung nagustuhan ko. Maaga nagbubukas ang coffee shop. At saka ang mga tao, busy talaga. Sobra, parang lahat parang sa Amerika ganun din. Pero kasi ang mga coffee shop doon sa LA, nagbubukas mga 9.
Mga karamihan, 9 eh, 10. Dito, alas 7 pa lang. Kaya parang ang sarap-sarap gumising. Na parang alas 6 pa lang excited ka. Actually, kanina pa ako gising. Nag-vlog tayo kanina, di ba? Siguro nakatulog ako ng 4 hours. At saka yung body clock ko, parang effective dito sa Paris, France. Parang talagang dito ako. Parang kailangan ko mag-model dito sa mga batuhan. Napansin ko lang kasi pag sa US, hirap na hirap ako makatulog. Kasi nag-iba talaga yung ano ko, yung body clock ko ng bonggang-bongga. So dito, siguro dahil excited ako everyday. Everyday excited ako na maglakad. Everyday excited ako na magkape, na umupo sa mga coffee shop. Then, kahapon nasa museum kami. Ang bongga, my advice para lang sa akin, para lang, bala kayo kung gusto nyo i-follow. Yung mga magta-travel. Kasi may mga nagta-travel na parang they're in a hurry na lilipat ng ibang mga bansa. Dapat in 2 days. 2 days lang sa Paris. O one day or 2 days. Ganun, lipat na naman para makarami ka. Yung nakikita ko, siguro you stay at least 4 days. O 5. Well, siguro kung may maraming time, kung marami kang time talaga sa iyong bakasyon, siguro mga 4-5 days is okay na. So you really explore Paris, France. Hindi lang not only Paris, so iba mga city. Iba pa mga city. So actually gusto kong puntahan yung Nice, France. Oh, di ba? So, yung bang mafe-feel mo yung culture nila, hindi lang yung magpapapicture ka sa Eiffel Tower, o hindi ka lang magpapapicture sa kanto, sa mga, mga museum nila or mga, what do you call it, mga tourist spots. So, dapat hindi lang ganon. Dapat ma-feel mo yung vibes ng Kaya pala sabi ko si Puso, kaya gusto dito. In fairness, di ba, ang mga dito, ang mga alindog ng mga mahabang buhok like me, kumakabog sa mga Francois. Ang daming, hindi naman madami. May mga nagpa-cute naman ng bonggang-bongga, o di ba? Kaya pala gusto ni Puso dito eh. Kahit yung mga bagets, pag ako lang naglalakad, tsaka yung Jonakis kong girl lalo, aba, hindi ko alam kung sinong type nila, kung yung anak ko o ako. Yes, totoo, may mga ganong pangyayari talaga. So kasi minsan naglalakad kaming dalawa lang, bonggang-bongga, tapos may nagpapapansin talaga, naku, makakuha ako ng afam dito eh. But syempre, hindi yan yung natin, yung intention natin. Ayun, so kailangan mo i-feel. So we've been here for 3 days. At kulang yung 3 days para ma-feel mo talaga yung kultura nila. At I feel like they're nice people. Ayan, demo. Oh, ha? Ayan, no, yung mga walking lang nila, oh. Diyan ako na-amaze. So, di ba, anong oras pa lang dito Palangga? 8:44 ng umaga. Ang mga tao talagang lahat busy sila sa buhay nila. As in, sobrang busy. Ayan, no, kasi more on, lahat nagtatrabaho. Sabi ko nga kay Palangga, sa Jonakis ko, sabi ko sa anak ko, sabi ko, tignan mo yan, no? Nasa bangketa, di ba, ang ganda-ganda. Sabi ko, sana ang Pilipinas, ganyan din. Sabi ng Mahadera, sabi niya, sabi niya ng ganun, yung mga ganitong bangketa, mga bulok-bulok sa Pilipinas. Alam mo, sagot ko, kasi ninanakaw ng mga buwaka ng inang mga politiko yung pera natin. Sabi niya, bakit na naman napunta sa mga politiko, mama? Sabi ko, ganun ko, hindi nila ninanakaw ang pera at binibigay sa tao, binibigay ng opportunity, i-regulate nila yung mga magagandang pagpapatayo ng bahay o apartment, di ba, ibigay sa tao yung pera, di bongga mga Pilipino, di ngayon dadalawin tayo ng maraming turista kasi, wow, it's so bongga, organized yung mga Pilipino, di ba? Paano naman makakapagpatayo si Palangga ko ng magandang apartment dyan or, ma-improve yung bahay niya, mismo ang mga politiko nang gigipit, kung di agawin yung lupa, gigipitin, o di ba? Alam mo, sabi ng anak ko, ay mama, wag nang aga-aga. Kung ano naman sinasabi mo. Sabi yung aga-aga, kung ano naman sinasabi mo. Anyway, pero true yun. I always dream na yung Pilipinas na maging organisado. Kasi sabi ko nga, ang mga buwakan ng genemis ng mga politiko, pumupunta dito para itapon ng pera ng mga Pilipino sa Paris. Katulad ni Quezon, di ba? Bili-bili ng apartment, katulad ni Mylene ko, ni Zaldi ko, at si Tambaloslos, mga hinayupak. Oh. So anyway, ayan, paalis na mga hitad, ang aga nila umalis, oh.
O, yan, busy ang mga hitad. So anyway, instead na kopyahin nila yung mga magaganda, bigyan ng opportunity yung mga tao, gawin yung mga kalsada natin, hindi yung every year, may budget, tapos mabubulok, mawawash out. So, paano na magaganda ang Pilipinas? Yan, dito ang titibay ng mga building. Dito ako na-amaze palangga. Nakita yung mga building na yan, oh. Yung mga structure na yan. Kaya, di ba, nagsasurvive yung mga structure nila katulad ng Palace of Versailles kahapon. Kasi ilang panahon pa ni Macoma yon, oh, di ba? So kaya sila kaya yung kanilang treasure talagang nagtatagal from 1600, from 1500, 1300 nagso-survive. Ngayon, babudgetan ng government ang kalsada o kung ano pa man, next year wasak na naman kasi tinipid yung mga materyales, ninakaw na mga hinayupak. Ang sarap talaga kulamin, Kaloka. Kaya yung anak ko, o sila lahat, pag nagsimula na sila, sabi sa akin, sabi ng anak ko, Ma, nag-enjoy ka na, tapos galit ka na naman. Kasi baka nang ina, sabi ko sana gada-gada ng Pilipinas, hindi magdanakaw yung mga hayop na yan Sabi ko, tsaka mababango pa Pilipino, sabi ko. Sabi pa, paano naman napunta sa mabango ang Pilipino? Kasi ibang mga lahi, alam mo na, sabi ko nang gano'n, hindi sila gano'n kalinis. Tayo, mabango, magagaling tayo, mga chuchu-chuchu. Tapos, paano tayo galing? Ang mga politiko natin, mga kawatang mga jutang Genemes. Anyway, anong oras na? I still have time. Okay, inaantay namin yung aming sundo. Ganyan din yung sundo na. Hindi. Hindi na pala ganyan ang sundo namin. Kanina yan yung ano namin, yung dapat service. Yan. Ano lang yan, Uber lang yan, ng Mercedes na mga ganyan. Hindi, malaki yan. Hindi pala yung sinakyan namin nung nakaraan. Tsaka ko na-post yung mga pictures. Walang hindi magnanakaw, halos sabi ni Cecil. Diba, Cecil? Kasi magko-compare ka talaga. Magko-compare ka. Sabi ko kung tutuusin, kung ang pera ng Pilipino i-preserve sa loob, pera ng Pilipino nating lahat, ipipreserve sa loob ng bansa at i-improve. Kaya natin maging malagpasan ang ibang mga bansa. Yung Singapore, kaya natin lagpasan yan dahil mas magagaling at we all know magagaling ang Pilipino pero magagaling din magnakaw mga politiko. Yeah, masarap na feeling, nagkakape-kape. Tapos, anyway, sige, tsaka na nga muna yung politika. So, another thing, yung mga nagyoyosi, mag-enjoy talaga kayo dito. Sa Amerika, ang OA. Ang OA, hindi ka pwede magsigilo sa ganito sa ganyan. Dapat may spot lang. Pero yung mga, yung mga dito, habang nagkakape, habang nasa restaurant, nag-enjoy ka ng buhay mo and everything. Kaya yung mga nagyoyosi dito, mag-enjoy kayo sa weather, then nagkakape at nagyoyosi. I wish, nakayosi ako para ma-feel ko yung nararamdaman nila. But anyway, taga-France ba dito? Hindi ko nababasa. Madam, yung Yolanda, sabi ni Myla DS. Oh, yeah. I talk about that. Actually, ngarag ako kagabi. Sige, pag-usapan natin uli mamaya. Okay, so far, yan na lang muna siguro. So, you enjoy the beauty of Paris here. And, yeah. I think I'll talk to you later kasi kailangan namin pumunta sa airport. Okay, magbablog ako pagdating ko dun sa isang bansa na pupunta. I'll let you know.